Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. Mga kabumayan, Vice President Sara Duterte, meron na daw pong napipisil na magiging running mate niya sa pagka-Vice Presidente sa darating na 2028 election. Magandang balita po ito mga kababayan. Sana yung magiging running mate po ng ating Vice President Sara Duterte ay maging katuwang niya po talaga sa pag-ayos po ng ating bansa. Bago po natin ipagpatuloy ito mga kababayan, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. Kumusta po kayo? At ito mga kababayan, pakinggan po natin itong naging pahayag po ng ating Vice Presidente. Punta na tayo dun sa mga reactions ng mga nasa social media. O lalong-lalo na nung mga ayaw kay VP at nabulabog doon sa inyong pagde-declare. Sabi nila kulang daw yung paghingi mo ng apology. Dapat daw mag-apologize ka doon sa mga remarks mo against the president and yung iba pang mga sinasabi nila na nagawa mo. Bakit ako mag-apologize sa remarks ko sa Pangulo? Hindi nga sila nag-apologize sa ginawa nila sa akin. Documented ang mga threats sa akin. Hindi namin yan nilalabas kasi nga meron pang impeachment na mangyayari at yun na subject nila sa impeachment nila. Ang masasabi ko lang dyan, hindi nga krimen, nagiging impeachable offense. So hindi ako magsusorry sa kanila. Sila muna magsorry sa akin dahil documented yung threats namin. So ibig sabihin mga kababayan, merong mga ebidensyang hawak po itong ating Vice Presidente, pero hindi niya lamang po inilalabas kasi nga pwede niyang gamitin ito pang depensa po dyan sa impeachment na proceeding mga kababayan. Meron pang isang congressman na hindi naman nanalo pero nakaupo ngayon ang nagsabi na hindi daw siya susuporta sa iyo. Parang may na kayo nito, may hint na tayo kung sino ito. Sa Manila po ito mga kababayan Ano mensahe mo sa kanya? Hindi ko rin naman siya sinuportahan nung siya ay tumakbo So, it's a tie. It's a tie. Nauna na akong hindi sumuporta sa kanya. Manila po ito mga kababayan na congressman. And yung sa sinasabi naman nila na personal interest lang daw yan. Ambition without accountability. Hindi ko maintindihan. Ano ba sinasabi nila na walang accountability? May 4 sila na impeachment complaints. Diba? Araw-araw nila tinitreaten na iimbestigahan, magta-trial, i-impeach. So hindi ko alam saan doon ang walang accountability. Nung meron namang nag-file ng impeachment complaint, ano ba sinabi namin? We are prepared to answer it during trial. Nung amin pong itong vinlog, ang kadalasang comment ng tao, mag-ingat si VP. Kasi alam naman natin, ngayon na talaga nag-finalize na kayo ng decision nyo, sure, sa tingin ng mga Pilipino, sobrang laki ng chance yung manalo. So, dalawa lang yan. It's either i-impeach kayo para hindi na kayo makatakbo or may gawing masama sa inyo. Hindi po ba kayo natatakot na sa pagsalita nyong ito ay malalagay sa alanganin ng inyong buhay? Hindi na ako takot kasi kasama na yun sa desisyon ko na posibleng gagawin sa akin. In fact, sinabi na nga sa akin noon na meron naman talagang plano na mga ganon. So, hindi na ako takot kasi na yun kumbaga kalakip na yun sa desisyon na ginawa ko. Hindi siya pwedeng mahiwalay doon sa desisyon ko So, hindi pwedeng nag-decide ako tatakbong president pero matatakot akong
patayin ako. Tama, dapat may paninindigan, ano? Hindi na. So kinalimutan ko na yon, wala na yan. Yung pagka panalo naman, Diyos na ang sasagot nun. Kasi nga sabi ng Diyos, diba? Magplano man ang tao, pero ako pa rin ang masusunod. So, nagplano ako, natatakbo akong Pangulo, sinunod ko kung ano yung hinihingi ng taong bayan. Diyos na ang bahala kung ano yung mangyayari sa susunod. Ano mo ba, Nat? May bagay na maging VP, si VP. Sino? May bagay si Pastor. Maging VP. Actually. Pero, VP, hinga namin kayo ng mensahe para sa mga kababayan natin na nawawalan na ng pag-asa, saturated na, napapagod na political, tsaka pagod na rin sa mga nararanasang paghihirap dito sa ating bayang Pilipinas. Sa mga kababayan natin na dumadaan sa hirap, kung ano man yon, sa personal man, sa trabaho man, o yung hirap ninyo sa politika o sa mga dinadaanan ng bayan natin, magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal na bigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. At pag merong nangyari na hindi maganda sa buhay ninyo, isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na mas matindi pa ang dinaanan. Pero hindi mag-give up. Tama nga yung sinabi ni Corina, no? Na talagang si VP Sara matibay, no? Last question. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? O magiging vengeful. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yun. Ayan, no, sa mga naging basher po ng ating Vice Presidente. Ayan, siya na po mismo nagsabi na hindi po siya gaganti, Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago yan. 'Di ba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon. Kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang, sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis.
Isa sa mga patunay yan, no, na talagang merong kabutihang loob po itong ating Vice Presidente at malasakit po sa taong nangangailangan ng trabaho, no, kagaya po ng sinabi niya dito, yung appointee po ng ating former Vice President Leni Robredo, hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin po sa kanya at hindi niya po tinanggal. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. Tama. So sinabi ko, pabayaan nyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Nako mga kababayan, ito na. Sino kaya ito? Palaisipan na naman po ito sa taong bayan kung sino ang kanyang napipisil na magiging Vice Presidente niya. Ako, nakatutok ako sa trabaho ng Presidente. So, ayan mga kababayan, narinig po natin ito naging pahayag po ng ating Vice Presidente. Sino kaya itong maswerteng magiging running mate po ng ating Vice Presidente pagdating ng 2028 election? Yan, kung may opinion po kayo, i-comment nyo na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.